Kakahinto lang ng sinakyan na trike ni Anne sa harap ng isang apartment. Buong araw na siyang naghahanap ng murang apartment. Kaninang umaga pa siya nakarating sa Maynila galing sa probinsya nila sa Laguna. Dito kasi siya nakahanap ng trabaho at maganda ang mga benefits na makukuha niya roon kaya tinanggap na niya iyon. Ngayon na ito na lang ang apartment na nakita niyang pasok sa kanyang budget. Ang maganda pa roon, walking distance lang ito sa pagtatrabahuan niya. "Magkano ba ang budget mo, iha?" Tanong ng landlord sa kanya. "3K monthly lang po sana. Last na bahay na po itong pupuntahan ko. Kaya sana payagan niyo na ako." Halos nagmamakaawa na sabi ni Anne sa landlord. Mukha namang naawa ito sa kanya. Bumuntong hininga ito at tumango-tango. "Papayagan kita, iha, at mukhang pagod na pagod ka na rin. Sa totoo lang ay, napakababa ng 3K, kundi ka sa Maynila maninirahan." Mahabang sabi ng landlord sa kanya. Tumango-tango naman si Anne habang nakikinig sa sinasabi nito. Alam naman iyon ni Anne, kaya pasalamat niya na pumayag ito sa kanyang gusto. "Ngunit, may kasama ka sa bahay. Lalaki yon. Nauna na talaga siya sa'yo, kaso naghahanap din siya ng kahati sa renta." Paliwanag ng landlord sa kanya. Napaawang naman si Anne sa gulat. "Lalaki?" Gulat niyang tanong. Tumango naman sa kanya ang ginang nakausap bilang sagot. "Oo, kayo dalawa ang bahala kung paano niyo hahatiin ang bayad," sabi sa kanya ng ginang. "Ano, tatanggapin mo ba?" Seryoso na tanong nito sa kanya. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Anne at hindi agad siya nakasagot. Hindi niya alam kung kaya niya bang pakisamahan ang lalaking tinutukoy nito, lalo na at babae siya. Ngunit kung aayawan niya naman ito, ay wala siyang titirhan. Magagamit na rin, kaya hindi niya na alam ni Anne kung saan pa ba siya pupunta kung aayaw siya rito. Isang malaking paglunok ang ginawa ni Anne, saka lamang siya nakapagsalita. "Sige po." Halos bulong niyang sagot. Wala na naman siyang choice at kailangan niya talaga ng titirhan. "Kukunin ko po." Mahinhin niyang sagot at pilit nang ngumiti sa ginang. Agad siya nitong sinama sa opisina nito at may pinapirmahan sa kanyang kontrata at agad siyang nagbayad. 2 buwan na simula nang lumipat si Anne sa Maynila. Akala niya ay magiging maayos ang pagtatrabaho niya sa Maynila. Ngunit akala niya lang pala iyon. "Hoy! Hindi ka ba talaga maalam magbuhos ng banyo?" Galit niyang sigaw kay Jake. Ang kanyang unexpected roommate na super unexpected ay hindi niya akalain na dugyot na tao pala ito. Sa loob ng 2 buwan ay walang araw na hindi sila nagtalong dalawa. Para silang aso't pusa, lalo na tuwing gagamit sila ng banyo at kusina. Nung una ay akala niya ay matino pa ito dahil nagkausap pa sila patungkol sa rules nila sa bahay. Ngunit nagkamali siya dahil wala namang nasunod sa mix-up rules na ginawa nila. "Ingay," sabi nito sa kanya at pinagpatuloy ang paglalaro nito sa kanyang cellphone. Sa inis ni Anne, ay agad niyang nilapitan si Jake at sinipa ito. Dahilan upang mahulog ito sa sofa. Napasigaw naman si Jake dahil lumagapak talaga ito sa sahig. "Ano ka ba? Wala ka bang balak gumalaw man lang?" Gigil na sigaw na tanong ni Anne kay Jake, nakakatayo lang. Masama itong tumingin sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam. "Bakit ba? Nananahimik yung tao eh." Reklamo ni Jake sa kanya. Dahil doon ay mas nainis lang ito. Hindi talaga alam ni Anne bakit kinaya niya pa ang 2 buwan na kasama si Jake, kahit araw-araw nitong pinapasakit ang ulo niya. "Sabi ko, hindi ka ba maalam magbuhos? Ang panghinang banyo dahil sa'yo." Reklamo ni Anne.
Kakauwi niya lang ng trabaho at ihing-ihi na, tapos ganoon pa ang matatagpuan nito. Ay, sorry, nakalimutan ko. Natawa pang sabi ni Jake sa kanya. Napairap na lang siya sa sobrang inis. Buisit ka talaga! Galit niyang sigaw at tinalikuran na lang si Jake at dali-daling nagpunta sa banyo. Malakas niyang isinara ang pinto sa inis. Kundi lang talaga siya nagtitipid ay matagal na siyang nakalaya sa apartment na tinitirahan niya ngayon. Pagkatapos niya maglinis ng banyo, ay kumuha lang siya ng damit at naligo na siya ng diretso. Paglabas niya ng banyo, ay agad niyang nakita si Jake. Nakasuot ito ng hoodie at hawak nito ang susi ng motor. Nang tumingin sa kanya ito, ay mataray niya itong inirapan saka nagdire-diretsong naglakad papunta sa kanyang kwarto. Hindi pa siya nakakapasok sa kwarto, ay tinawag siya ni Jake, dahilan upang tumigil siya sa paglalakad at humarap sa binata. Aalis ako. May pabibili ka ba? Or may gusto kang kainin? Tanong nito sa kanya. Umarko naman ang isang kilay ni Ann sa narinig. Hindi niya akalaing may gana pa itong kausapin siya ng kalmado pagkatapos siya nitong pikunin. Wala, hindi ako gutom. Sagot niya. Kahit ang totoo ay gutom na talaga siya. Tinatamad lang siyang magluto. Tinatamad rin siyang lumabas kaya hindi na lang siya kakain. Gutom ka? Seryosong sabi ni Jake habang nakapamulsa. Napaawang naman ang bibig ni Ann. Hindi niya talaga kaya ang topak ni Jake. Desisyon ka? Paano mo naman nasabing gutom ako, Aber? Irita niyang tanong dito. Mulakas nang umisi sa kanya si Jake bago siya niya ito sinagot. Talaga? Alam kong gutom ka at hindi ka naman nakain sa labas. Hindi ka pa rin nakain ngayong gabi. Sagot nito sa kanya at maloko siyang tinignan. Hindi tuloy alam ni Ann kung nagiging mabait ba ito sa kanya o binibwisit na naman ito. Wala akong pera, sabi nito. Hindi naman sa wala talaga siyang pera. Sadyang ayaw niya gumastos, lalo na't kakapadala lang niya ng pera sa kanyang pamilya. Sapat na sa gastusin sa bahay at pang-araw-araw na lang niya ang natitira. Libre ko. Sabi naman ni Jake sa kanya. Napataas na naman ang kilay ni Ann. Hindi na hinintay ni Jake ang sasabihin niya at umalis na ito bigla. Tahimik na nanonood lang si Ann ng series sa loob ng kanyang kwarto. Kanina pa nakulo ang tiyan niya, ngunit hindi na niya pinapansin iyon. Nagtingin na rin siya ng pagkain sa kusina, ngunit wala man lang siyang nakita kahit noodles man lang. May pagkain, ngunit hindi sa kanya iyon kundi kay Jake na hindi naman niya hilig. Nang marinig na bumukas na ang pinto ng apartment nila, ay agad siyang napatayo. Ngunit hindi pa niya nabubuksan ang pintuan ng kwarto niya, ay may nauna nang kumatok. Huminga siya ng malalim at agad na nagseryoso ang muka, saka binuksan ang pinto. Ganoon na lang ang pagkabigla niya, nang biglang sumalubong agad ang mukha ni Jake sa kanya. Sa sobrang lapitan ng pagitan nila, ay kaunting galaw na lang, ay magdidikit na sila. Mabilis siyang napaatras. Bakit? Walang emosyon niyang tanong, nagpapanggap na inaantok. Oh. Abot ni Jake sa kanya ng isang plastic bag. Hindi niya naman makita ang laman noon. Mabilis niyang kinunutan ng noo si Jake at hindi agad tinanggap ang bigay nito. Ano yan? Tanong nito. Gusto man niyang malaman ang laman ng plastic bag ay hindi niya magawang silipin yun. Ayaw niyang ipakita kay Jake na naku-curious siya sa laman noon. Pero sigurado si Ann na pagkain yun sapagkat naamoy niya na ang mabangong aroma na nanggagaling sa plastic bag. Pagkain. Simpleng sagot ni Jake sa kanya. Akmang iimik pa sana siya,
Ngunit mabilis na inilagay ni Jake sa kamay ni Ann ang plastic bag at itinulak ito papasok ng kwarto. Si Jake na mismo ang nagsara ng pintuan ng kwarto. Napaawang naman ang labi ni Ann sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Tingin niya tuloy ay may saltik talaga si Jake. Kanina lang ay kabangayan niya ito, ngunit ngayon ay binilhan siya ng pagkain at libre pa talaga. Sinilip naman ni Ann ang plastic bag. Hindi na niya napigilan ang sariling hindi ngumiti. Hindi niya alam kung saan iyon binili ni Jake. Ngunit amoy at itsura pa lamang ng pagkain ay alam niyang masarap na. May kasama pang tubig, juice at ice cream ang binili sa kanya. Thank you! Sabi niya na animoy akala ay maririnig siya ni Jake. Ayaw niya man aminin sa sarili. Ngunit thankful siya dahil inilibre talaga siya ni Jake ng pagkain. Akala ni Ann ay magtutuloy-tuloy na ang maayos na samahan nila ni Jake. Ngunit akala niya lang pala iyon. Dahil ngayon ay nagkaaway na naman sila. Bakit ka nagsaing kung di mo naman pala babantayan? Sigaw na tanong sa kanya ni Jake. Kakauwi lang kasi ni Ann galing sa trabaho. Nag-overtime siya kaya gabi na talaga siya nakauwi. At gutom talaga siya pag-uwi. Ngunit pagod ito. Pag-uwi niya naman ay wala si Jake. Kaya siya na ang nagsaing. Hindi niya na malayang nakatulog siya at muntikan nang masunog ang sinaing niya kundi pa dahil kay Jake. Alam ni Ann na mali siya. Ngunit hindi niya maamin yon lalo na kay Jake. Pakiramdam niya kasi ay aangasan siya nito oras na tanggapin niya ang kanyang pagkakamali. Ano? Hindi ka sasagot? Galit na tanong ni Jake sa kanya. Alam naman ni Ann na dapat lang talaga itong magalit sa kanya. Hindi niya lang matanggap na kailangan pa talaga siyang sigawan nito. Nakalimutan ko nga! Katuwiran niya pa. Kitang-kita ni Ann kung paano umusok ang ilong ni Jake dahil sa naging dahilan nito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil napipikon niya ito o ano. Hindi ka ba nag-iisip? Kung di ako dumating, ano nang nangyari sa bahay? Baka mamaya, nasunog na itong buong apartment. Galit na galit nitong sigaw sa kanya. Paano ka? Paano kung di ka magising kapag nasusunog na itong apartment? Paano ka lalabas dito? Dagdag pa nito at gigil na hinampas ang lamesa. Nagulat at natakot naman si Ann dahil doon. Hindi niya magawang magsalita. Pakiramdam niya ay napipi siya sa mga narinig mula kay Jake. Tama naman lahat ng sinabi nito sa kanya. At ang mas kinaano pa niya ay ang pag-aalala ni Jake sa buhay nito. Na kundi nga siya magising at nasunog ng tuluyan ng apartment, ay paano nga naman talaga siya? Marahang nagbaba ng tingin si Ann at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Tuluyan na siyang nakonsensya. Hindi niya lang alam kung paano siya magsusorry kay Jake. Tanggap niya na ang pagkakamali niya at nahihiya na rin siya bigla sa binata. Ang laki-laki mo na, parang hindi ka nag-iisip ng ayos. Imik ni Jake sa kanya. Nakatalikod pa rin ito. Akala ni Ann ay tapos na itong magsabi ng mga salita. Hindi mapigilan ni Ann ang hindi masaktan sa mga sinasabi ni Jake. Ngunit tinatanggap niya na lang iyon dahil mali talaga siya. Hindi mo man lang naisip ang buhay mo. Dagdag nitong sabi. Kita niya ang marahan na pag-ikot ng mga binti ni Jake. Nanatili siyang nakayuko. Hindi magawang magsalita ni Ann. Pakiramdam niya ay may bumara sa kanyang lalamunan. At tingin niya rin ay oras magsalita siya ay maiiyak na ito. Ann. Seryoso na tawag sa kanya ni Jake. Marahan na nag-angat ng tingin si Ann. Kinakabahan at natatakot. Pakiramdam niya ay nawala lahat ng tapang na mayroon siya sa katawan. Naiiyak din talaga siya, pinipigilan niya lang.
Kitang-kita ni Ann kung paano nagbago ang emosyon ni Jake nang makita nito ang mukha niya. Kung kanina ay galit na galit ang mukha nito, ngunit ngayon ay mukha na itong naawa sa kanya. Marahas na bumuntong hininga si Jake at nilapitan siya. Hinawakan nito ang braso niya at marahan siyang itinayo. "Sorry." Paghingi agad ng tawag ni Jake sa kanya. Marahan naman na tumango si Ann. Pakiramdam niya ay isang salita pa ni Jake ay iiyak na ito. Hindi niya rin akalain na kahit siya talaga ang may kasalanan, ito pa ang naunang mag-sorry sa kanilang dalawa. "Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Nag-alala lang talaga ako." Paliwanag pa nito sa kanya. Tumango-tango naman si Ann. Naiintindihan niya ito. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Ann, saka tumingin ng diretso kay Jake. "Sorry din. Pagod lang ako sa trabaho at gutom talaga. Hindi ko namalayang nakatulog ako." Paghingi niya ng tawad. Tumango naman si Jake sa kanya. Tingin niya ay kalmado na ang binata ngayon. "Hindi ko naman ginustong maiwan ang sinaing." "Sige, okay na," sabi ni Jake sa kanya at binitawan siya nito. Medyo gumaan na ang nararamdaman ni Ann ngayon. "Doon ka na muna sa kwarto mo. Magluluto lang ako ng pagkain natin." Utos ni Jake sa kanya. Ayaw na naman ni Ann makipagtalo pa kay Jake, kung kaya tumango na lamang siya at sinunod ang utos ni Jake sa kanya. Pagkarating ni Ann sa kwarto, ay basta niya na lamang ibinagsak ang sarili niya sa kama at doon na tuluyang inilabas ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Inis na inis siya sa kanyang sarili ngayon. "Ang gaga mo kasi, Ann!" Inis na inis niyang sigaw sa sarili. Kung pwede niya lang sapakin ang sarili, ay ginawa niya na. "Kasalanan mo na nga ang pride mo!" Dagdag niyang sabi sa sarili at nagdadabog na humiga ng maayos sa kama habang patuloy pa rin ang pag-iyak. Marahang napamulat ng mata si Ann nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa kanyang kwarto. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya, kakaiyak at kahihintay na tawagin siya ni Jake. Tinignan muna ni Ann ang sarili sa salamin. Nang masiguradong hindi halata na umiyak siya, agad siyang tumayo mula sa kama at binuksan ang pintuan. "Luto na." Simple na sabi ni Jake sa kanya at tinalikuran na siya. Agad namang sumunod si Ann sa binata. Agad niyang nakita sa lamesa ang isang malaking bowl na may sinigang, habang may 2 plato na may laman na kanin at may juice na rin na nakahanda. Nahihiya naman na kumain si Ann kasabay si Jake. Hanggang sa matapos sila kumain, ay tahimik lang silang dalawa. Siya na rin ang nagpresentang maghugas at magligpit ng pinagkainan nilang dalawa. Nagpaalam naman si Jake sa kanya na mauuna nang matulog. Ilang araw ang lumipas at hindi sila nagkausap masyado ni Jake. Ay busy sila parehas sa kanya-kanyang buhay. Late na si Ann sa trabaho niya, ngunit hindi pa siya nakakaligo. At si Jake na kanina pa sa banyo ay hindi pa rin lumalabas. Sa inis ni Ann at hindi na talaga niya kayang magantay pa, ay mabilis na siyang nagpunta sa harap ng banyo at malakas na sunod-sunod na kinatok iyon. "Jake!" Gigil niyang sigaw at walang tigil sa pagkatok sa banyo. Kahit masakit na ang kamay niya kakakatok, ay tuloy-tuloy lang si Ann sa pagkatok. Nang bumukas ang pinto, ay agad na bumungad kay Ann ang masamang mukha ni Jake. Sobrang seryoso nito at hindi na maipinta ang pagmumukha nito. Alam niyang galit na rin si Jake sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam at mas mahalaga sa kanya na makaligo na ito. "Apakabagal!" Pikon na sigaw ni Ann.
Hindi nagsalita si Jake. At akmang lalagpas na si Jake kay Ann ay hindi sinasadya na sumagi kay Ann ang tuwalya na nakapulupot sa bewang ng binata. Dahilan upang malaglag iyon. Mabilis na nanlaki ang mata ni Ann sa gulat at pinamulahan ang muka. Mabilis siyang napatakip sa bibig at agad na tumalikod at pumasok sa banyo. Inis na inis siya na nagwala sa loob ng banyo dahil sa nakita, pati na rin sa kahihiyan na nararamdaman. Hindi niya alam kung paano siya muli haharap kay Jake pagkatapos niyang makita ang buong katawan nito. Samantala, inis na natira mag-isa si Jake sa apartment nilang dalawa ni Ann. Pikon na talaga siya sa dalaga. At pilit na lang niya itong iniintindi dahil ayaw niya na mag-away silang dalawa. Ngunit paanong sila hindi mag-aaway kung si Ann mismo ang nagawa ng pag-aawayan nilang dalawa? Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nalilimutan ang nangyari kanina. Maski sorry ay wala siyang narinig kay Ann na mas kinaiinis nito. Tamad na tumayo si Jake sa pagkakahiga sa sofa nang may sunod-sunod na kumatok sa pintuan ng kanilang apartment. Sa isip-isip ay si Ann iyon. Balak niyang gantihan ito, ngunit ganoon na lang ang pagtataka niya na imbis si Ann ang bumungad sa kanya, ay mukha ng isang lalaki na sa tingin niya ay kaedaran lang nito. "Sino ka?" Tanong agad ng lalaki sa kanya. Kita niyang sinilip nito ang loob ng bahay nila Ann. Napataas naman ang kilay si Jake sa narinig mula sa lalaki. "Bakit nasa bahay ka ni Ann?" Tanong pa ulit ng lalaki sa kanya. Masama na ang tingin nito sa kanya. "Bakit? Sino ka rin ba?" Maangas na tanong ni Jake sa lalaki na nasa harap nito. "I'm Gerald, manliligaw ni Ann." Sagot ni Gerald sa kanya. Napangisi naman si Jake. Umarko ang mga kilay niya dahil sa narinig. Ngisi-ngisi niyang tinignan ng lalaki at napaisip agad ng plano. Dahil ayaw niyang magpatinag basta. "Talaga? Boyfriend ako ni Ann." Mayabang niyang sabi kay Gerald at malaking inisian ito. Sinabi iyon ni Jake para gumanti kay Ann sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Kitang-kita niya kung paano lumukot ang mukha ni Gerald at masamang-masama siyang tinignan. "Wag mo nga akong pinaglololoko. Nasaan si Ann?" Tanong ni Gerald sa kanya. Ayaw maniwala sa sinasabi ni Jake. "Bakit naman kita lolokohin? Sino ka ba? Tsaka, kaya nga kami nasa iisang bahay dahil mayroong kami." Sabi niya kay Gerald at tumayo ng maayos. "Alis na." Pagtataboy niya rito at basta na lang sinara ang pintuan ng kanilang apartment. Ngising-ngisi siyang bumalik sa pagkakahiga sa sofa. Pakiramdam niya ay nakaganti na kaagad siya kay Ann. Takang-taka na tinignan ni Ann si Jake nang makauwi siya galing trabaho. Nakangiti kasi na nagluluto ang binata habang nakaupo siya sa sofa at nanonood. "Nangyari sa'yo? Bakit ang laki ng ngiti mo?" Sunod-sunod niyang tanong kay Jake. Hindi niya na napigilan ng sarili dahil naku-curious na talaga siya. Kanina nang iwan niya ito ay masama pa ang loob at mukha nito sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang magtaka bakit good mood ito bigla. "Nag-text na ba sa'yo manliligaw mo?" Ngiting-ngiti na tanong ni Jake sa kanya. Mabilis namang napakunot ang noo ni Ann dahil sa kanyang narinig. "Ha? Pinagsasabi mo?" Naguguluhan niyang tanong kay Jake. Kitang-kita niya kung paano nawala ang masayang mukha nito dahil sa kanyang sinabi. "You mean, hindi ka tinitext ng manliligaw mo abot sa nangyari kanina?" Seryosong tanong ni Jake sa kanya. Mas naguluhan naman lalo si Ann. Napaawang pa ang labi niya dahil naguguluhan talaga siya sa sinabi ni Jake sa kanya. Pakiramdam niya ay may topak na naman ito. "Ha?
Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong manliligaw. Seryoso niyang sagot dito. Ayaw magpaligaw ni Anne dahil busy siya sa trabaho. Kaya nagtataka siya sa sinabi ni Jake na manliligaw. Gulat na gulat ang mukha ni Jake na tinignan siya. Natigilan ito sa ginagawa. What? Sigaw nitong tanong sa kanya. Hindi maipinta ang mukha. Naguguluhan namang nakipagtitigan si Anne kay Jake. Bakit ba? Ano bang mayroon at ganyan ang sinasabi mo? Nakakalito ka? Naiinis niyang tanong. Pakiramdam niya kasi ay may kalokohan na ginawa si Jake base sa reaksyon nito ngayon sa kanya. Well, may lalaking nagpunta rito kanina and he introduced himself bilang manliligaw mo. Pagkukwento ni Jake sa kanya at nag-iwas ng tingin. Napamaang naman si Anne sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa ikinukwento ni Jake sa kanya ngayon. Anong sabi mo? Tanong nito. Well, sinabi ko sa kanya na boyfriend mo ako dahil gusto kitang gantihan. Pag-amin ito sa kasalanang nagawa. Nahampas ni Anne ang sariling noo dahil sa narinig. Pakiramdam niya, siya yata ang masisiraan ng bait sa kanilang dalawa. Anong sabi niya? Kilala mo ba? Tanong niya ulit kay Jake. Nainit talaga ang ulo niya ngayon sa binata. Gerald daw, hindi ko siya kilala. Direkta na sagot naman ni Jake sa kanya. Ngunit ang init ng ulo ni Anne ay agad na nawala nang marinig niya ang pangalan ni Gerald. Parang gusto niya bigla magpasalamat dahil sa kalokohan na ginawa ni Jake. Okay lang pala na yun ang sinabi mo. Ngiting-ngiti na sabi ni Anne kay Jake at tumayo sa pagkakaupo at lumapit sa binata. Takang-taka naman si Jake sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Ngiting-ngiti itong nilapitan ni Anne. Dahil baliw yung si Gerald. Ex-boyfriend ko yon. Niloko ako kaya hiniwalayan ko. Hindi ko alam na hanggang ngayon, naghahabol siya. Magwa 1 year na rin kaming hiwalay. Kaya thank you dahil naitaboy mo siya. Pasasalamat ni Anne at tinapik ang balikat ni Jake. Lumapit siya rito at bumulong sa kanyang tenga. Better luck next time sa pagganti. Kasi ako pa rin ang nagwagi rito, Jake. Nangaasar na bulong ni Anne kay Jake. Thanks, boyfriend. Asar niya pa sa binata at tawang-tawa na tinalikuran ito. Ilang buwan pa ang lumipas na magkasama sila ni Jake na nanirahan sa isang apartment. Nasanay na sila sa ganoong setup na madalas na may bangayan silang dalawa. Ngunit sa ngayon ay nagkasundo na sila na si Jake ang tagaluto at tagapamili ng kailangan nila, habang si Anne naman ang tagalinis ng kanilang apartment. Minsan ay naawa si Anne kay Jake, lalo na kapag natatagpuan niya itong natutulog sa sofa. Ilang buwan naman na ganoon ang setup nila, nasa sofa si Jake, habang sa kwarto siya. Ngunit ngayon ay naawa siya dahil parehas lang naman sila ng hati ni Jake sa upa. Isang gabi ay gabing-gabi nang nakauwi si Anne. Pagod siya dahil sa trabaho. Buti na lang at nilibre siya ng pagkain ni Isay at nabawasan ang kanyang isipin. Pagbukas niya pa lang ng pinto, ay ganoon na lang ang gulat at pagtataka niya nang makita si Jake na gising pa. Jake? Mahina niyang tawag sa binata. Ngunit hindi siya hinarap nito. Nakatutok lang ito sa palabas na pinapanood. Tinignan ni Anne ang buong bahay. Malinis na at walang kalat, maliban sa lamesa sa sala na puno ng bote ng alak at pulutan. Nang mahubad ni Anne ang sapatos at makalapit kay Jake, ay doon niya lang naamoy ang alak. Ngunit imbis mainis at magalit siya, ay nag-aalala siya sa binata. Sapagkat ngayon niya lang ito nakitang sobrang seryoso at umiinom.
Hindi niya alam kung paano niya nalaman agad, ngunit sigurado siyang may problema si Jake. Kumain ka na? Tanong niya kay Jake. Tumango lang naman ito sa kanya bilang sagot at tinungga ang alak na iniinom. Napabuntong hininga naman si Ann dahil doon. Punta na ako sa kwarto. Paalam niya kay Jake. Tinanguan lang siya nito kaya dumiretso na siya sa kwarto niya. Pagkatapos ni Ann magpalit, ay lumabas na siya ng kwarto niya at naupo agad sa tabi ni Jake. Agad namang napalingon sa kanya si Jake. Hindi inasahan ang pag-upo niya bigla sa tabi nito. Hindi pinansin iyon ni Ann. Bagkus, kumuha siya ng isang bote ng alak at tinungga iyon. Bigla namang natulala sa kanya si Jake. Nilingon ito ni Ann at nginitian. Bakit mag-isa ka nainom? Pwede mo naman ako ayain. Anong problema mo? Tanong pa niya rito. Kumunot naman ang noo ni Jake sa kanya. Bakit ayaw mo pa matulog? May pasok ka pa bukas. Nalinis ko na rin naman ang dapat mong linisin. Sabi ni Jake sa kanya. Hindi pinansin ang mga sinabi at tinanong nito. Napairap naman si Ann dahil doon. Halata kasi sa'yo may problema ka. Baka gusto mo lang pag-usapan. Pagsasabi niya ng totoo kay Jake, saka muling tinungga ang alak na hawak. Nilingon niya ang pinapanood ni Jake. Action movie iyon. Ngunit hindi naman gaano ka-interesting ang nangyayari para kay Ann. Masama lang ang loob ko kay Daddy. Panimula ng pagkukwento ni Jake sa kanya. Napangiti naman si Ann dahil doon at umayos ng upo paharap kay Jake. Ibinaba niya ang alak sa lamesa at niyakap ang sariling mga binti. Well, hindi ko naman kasi talaga kailangang magtiis sa maliit at mainit na apartment. Amin nito sa kanya. Hindi nagsalita si Ann at nakikinig lang. Pero dahil gusto niya akong parusahan, hinayaan niya ako sa ganitong sitwasyon. At ngayong sanay na ako, bigla siyang tatawag sa akin para mag-usap daw kami ng ayos. Pagpapatuloy ng kwento ni Jake, saka ito nagpakawala ng malalim na buntong hininga at uminom uli ng alak. Ilang buwan niya akong hindi kinontak. Nagalit ako pero hinayaan ko na lang. Ano bang naging kasalanan mo? Tanong ni Ann kay Jake. Alam niyang wala siya sa posisyon para husgahan si Jake, lalo na't hindi niya naman kilala kung sino ang pamilya nito. Pasaway ako. Magastos. Walang tino. Walang pakialam sa lahat. Pero, naging ganoon lang naman ako dahil lagi silang busy ni Mami. Simula bata pa lang ako, puro yaya ko na lang ang kasama ko. Tapos hiwalay pa sila Mama. Kaya, never nabuo ang pamilya ko. Naging masaya ako sa pagiging pasaway. Kaya iyon madalas ang ginagawa ko. Pagkukwento ni Jake. Hindi mapigilan ni Ann ang hindi makaramdam ng awa at lungkot para kay Jake. Sa isip-isip niya, kahit siguro siya ay magiging ganoon. May pera nga. Wala namang pamilya. Dagdag pang sabi ni Jake, saka ito inis ng umisi at sinunod-sunod ang tungga ng alak. Mabilis namang inagaw iyon ni Ann at nilapag sa lamesa. Masama niyang tinignan si Jake. Nilingon niya ang mga boteng wala ng laman. Halos mag-iisang case na ang naubos nitong lalaki. Sa muka, galaw at pananalita ni Jake ay alam niyang lasing na ito. Alam mo, lahat naman tayo may problema. Iba-iba lang ang dahilan at impact sa atin. Seryosong sabi ni Ann. Minsan na lang siya magseryoso sa kanilang dalawa ni Jake. Kaya naman, susulitin na nito. Mayroong mga tao na kahit anong daming problema, masaya pa rin. Mayroon namang hindi gaano maraming problema, pero sobrang bigat na nun para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin noon ay, kailangan nating sarilihin ang mga problema na mayroon tayo. Mabigat man o hindi,
Libre tayong magsabi sa iba. Nakangiting sabi ni Anne sa binata. Marahan niyang inabot ang kamay nito. Hindi maintindihan ni Anne kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon, pero tingin niya kasi ay kailangan talaga ni Jake ng karamay ngayon. Ako, hirap na rin ako sa buhay pero wala Kailangan. Ako ang inaasahan sa amin. Kailangan ko magtrabaho kasi kung hindi, paano ang pamilya ko na naghihintay sa padala ko? Malungkot niyang pagkukwento at pilit na tumawa. Kita niya naman kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jake. Both of us have a problem, but does that mean we can invalidate each other's feelings? Because, small or big problem, our feelings are always valid. Malambing na sabi ni Anne kay Jake at nginitian ito ng malaki. Ngumiti rin si Jake sa kanya. Naramdaman naman ni Anne ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang kamay. Thank you, Anne. Emosyonal na pasasalamat ni Jake. Walang halong biro. Para silang aso't pusa sa isa't isa, ngunit malaki ang pasasalamat ni Jake kay Anne dahil simula nang makilala niya ang dalaga ay nagbago ang pananaw niya sa buhay. Kinabukasan ay maagang nagising si Anne. Mabilis siyang lumabas ng kwarto niya dahil balak niyang magluto ng umagahan nila ni Jake. Ngunit mabilis kumunot ang kanyang noo. Nang makalabas siya sa kwarto ay may nakaluto na sa lamesa. Mabilis niyang hinanap si Jake sa buong apartment, ngunit wala ito roon. Maski ang kalat nila kagabi ay nalinis na rin. Baka may pinuntahan lang. Sabi niya sa sarili at naupo na sa lamesa at nagsimula ng kumain. Pagkarating sa trabaho ay agad niyang naabutan ang mga ka-office mate niyang nagdadaldalan. May anak pala si Sir? Akala ko wala. Dinig niyang sabi ni Kelly nang makaupo siya sa upuan niya. Wala naman siyang gagawin masyado, kaya nakisali rin siya sa usapan ng mga kasama nito. Anong meron? Dumating si Sir kanina. May kasama na gwapong lalaki. Anak niya pala. Si Claire ang sumagot sa tanong nito. Tumango naman siya at sumandal sa inuupuan. Makagwapo, type mo lang Sigaw ni Tricia habang natawa. Inirapan naman ito ni Claire at natawa naman si Anne sa mga katrabaho. Hindi rin nagtagal ay pare-parehas na silang bumalik sa kanya-kanyang upuan dahil dumating bigla ang kanilang head department. Masaya at magaan ang loob ni Anne nang umuwi ito. Maliban sa nakatanggap sila ng bonus, ay nakapagpadala siya ng sapat na pera sa pamilya niya at may natira pa siya na pera na pwede niyang gastusin sa kanyang mga luho. Mabilis na kumunot ang noo ni Anne nang makapasok siya sa kanilang apartment. Nang makita niya ang lagayan ng sapatos, ay mas nagtaka siya dahil nawala roon ang mga sapatos ni Jake. Takang-taka niyang iginala ang paningin sa buong apartment. Nawala ang mga gamit ni Jake. Hindi lang kaunti dahil halos lahat ng gamit nito ay nawala. Agad siyang napalingon sa pintuan ng apartment nang marinig niya ang maliit na katok doon. Hindi niya isinara iyon kaya agad niyang nakita si Era, kanilang kapitbahay. Bakit po? Agad na tanong ni Anne at lumapit kay Era. Kanina kasi yung boyfriend mo kumatok sa amin, tapos inabot lang sa akin ito. Nakangiting sabi ni Era sa kanya at inabot ang isang brown envelope. Boyfriend? Taka nitong tanong. Hindi ba? Asawa mo ba yung kasama mo rito? Pagtatanong nito sa kanya. Napaawang na lang ng labi si Anne sa gulat. Hindi na lamang siya sumagot at kinuha na lang ang inabot nito. Ngumiti siya at nagpasalamat. Nang makaalis si Era, ay agad niyang sinara ang pintuan ng bahay nila at naupo siya sa sofa. Agad niyang binuksan ang envelope.
Ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya ang maraming blue bills doon. Nandoon din ang susi na duplicate ni Jake. Pati rin ang ibang papeles na tungkol sa apartment nila, may resibo rin doon. Ngunit hindi doon nakatuon ang pansin nito. Mas nakuha ng kanyang atensyon ang isang maliit na papel. Kinuha iyon ni Ann at ibinaba muna ang envelope sa tabi. "Hi, Ann." Basa niya agad sa sulat. Alam niyang sulat ni Jake iyon dahil kilala niya ang sulat ng lalaking iyon. "I'm sorry kung umalis ako nang hindi nagpapaalam ng ayos. But I just want to say thank you for everything." Mahinang basa ni Ann. Pakiramdam niya ay bumibigat ang kanyang dibdib dahil sabi na basa. "Aalis na ako kasi kailangan na. Anyway, bayad na ang upa natin 5 months advance. Nakapag-grocery na rin ako. Pati ang bilis ay bayad rin. And yung pera, itabi mo. Para sa'yo yan. You're the one who helped me to be better person. Yun lang. Thank you." Huli niyang basa sa sulat. Inis niyang itinapon yon sa kung saan at naiyak na ng tuluyan. Naguguluhan siya sa nararamdaman nila. Hindi niya alam kung matutuwa o masasaktan siya. Hindi niya matanggap na iiwan lang siya basta ni Jake pagkatapos nilang tuluyang magkasundo na. Isang linggo na ang lumipas, ngunit sobrang sama ng loob ni Ann tuwing pumasok siya sa trabaho. Kundi lang talaga sila makakaltasan ng sahod kapag lumiban siya, ay hindi na muna talaga siya papasok. Sobrang bigat at sama ng loob niya kay Jake. Kung kailan ang ayos-ayos na nilang dalawa, ay saka pa ito umalis sa apartment nila nang hindi man lang nagpaalam ng ayos sa kanya. "Huy, okay ka lang ba?" Tanong ni Isay sa kanya. Kakatapos niya lang gawin ang pinapagawa sa kanya. Tumango naman si Ann at pilit na ngumiti. Oo naman." Pilit ang ngiti niyang sagot. "Punta lang akong pantry. Kuha lang ng kape." Paalam niya sa kaibigan. Tumango na lamang ito sa kanya. Tamad na naglakad si Ann sa pantry. Hindi pa siya tuluyang nakakarating, ay natigilan siya sa paglalakad nang makita niya ang mukha ni Jake sa kanyang harapan. Agad siyang nagulat at nagtataka. "Ann?" Tawag ni Jake sa kanya. Ngunit hindi siya makapagsalita. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ni Jake rito. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing dito ka magtatrabaho." Sunod-sunod na tanong ni Ann kay Jake. Tumango naman si Jake bilang sagot sa kanya. "Ha? Paano?" Naguguluhan niyang tanong. Hindi maintindihan ni Ann ang nararamdaman nito ngayon. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya dahil nandito na muli si Jake sa kanyang harapan o maiinis dahil masama pa rin ang kanyang loob sa binata. "Ann, pwede ba saka na yan?" Pakiusap ni Jake sa kanya. "May gusto sana akong sabihin sa'yo." Dagdag pa nito. Akmang iimik na sana si Ann, ngunit may biglang nagsalita sa kanyang likuran. "Boss, hanap na po kayo ng daddy nyo," sabi ng sekretary ng boss nila. Kilala ni Ann iyon dahil lagi niya iyon nakikita. Umawang ang labi ni Ann at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagpalipat-lipat pa ang tingin niya kay Jake na nagmamakaawa na nakatingin sa kanya at sa sekretary ng CEO ng company na pinagtatrabahuan na nagtataka namang nakatingin sa kanila. "Sige, susunod ako," sabi ni Jake sa sekretary. Tumango naman ito at umalis na. "Ann." Tawag niya muli sa dalaga na punong-puno ng pagtataka sa mukha nito. "Pinaglalaroan mo ba ako?" Inis na tanong ni Ann kay Jake. Napakunot naman ang noo ng binata sa naging tanong ni Ann sa kanya. "What? No."
Ines na umirap si Ann sa binata. Mas sumama lang yata ang loob niya sa binata. Anong boss? Ano yun? Daddy? Sunod-sunod na tanong ni Ann. Gulong-gulo siya. Sa isip ay pinagbibiroon lamang siya ni Jake, kaya ayaw niyang maniwala basta rito. Pikon na talaga siya. Hindi kita pinagbibiroan. Daddy ko ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo. Mahinahon na sagot ni Jake sa kanya. Hindi ko rin alam na dito ka pala nagtatrabaho. Hindi na natapos ni Jake ang sasabihin dahil mabilis siyang tinalikuran ni Ann. Naiinis, nahihiya, at nagagalit ang nararamdaman ni Ann ngayon. Ann! Habol ni Jake sa kanya at mabilis siya nitong pinaharap. Inis naman na inalis ni Ann ang pagkakahawak ni Jake sa kanyang braso. Huwag ka nang lalapit sa akin. Naiinis ako sa'yo. Puro sama ng loob na lang ang binibigay mo sa akin. Tutal, umalis ka na rin sa apartment natin. Nang walang paalam. Kaya wag mo na akong kakausapin o lalapitan. Inis na inis niyang sigaw dito at madaling-madali na bumalik sa kanilang department. Laking pasasalamat niya na walang nakakita sa kanilang dalawa maliban sa sekretary ng CEO. Isang buwan ang lumipas. At hindi nga nagkamali si Ann sa iniisip. Si Jake nga ang pumalit na CEO sa ama nito. Wala naman siyang magawa kundi pakisamahan nito. Ang hindi niya lang maintindihan ay inilipat siya ng posisyon kung saan lagi niyang kasama si Jake. Hindi niya naman magawang tanggihan iyon dahil mas malaki ang sahod ng posisyon na iyon. Ann, tawag sa kanya ni Jake. Galing sila sa isang dinner meeting at kakahatid lang sa kanya ni Jake. Hindi niya naman alam na hindi pa pala nakakaalis ang binata. Bakit? Tanong niya rito at binuksan ang pintuan ng kanyang apartment. Pwede na ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Kung sa trabaho pwede. Kung iba, wag na lang. Seryoso niyang sabi kay Jake. Hindi naman nasa hindi niya gustong kausapin si Jake. Kalmado na siya sa totoo lang. Kaso may bumabagabag sa kanya na para bang tuwing iisipin niya na ano ba talaga ang mayroon sa pagitan nilang dalawa ay naguguluhan siya. Ann, seryoso ako. Sabi ni Jake sa kanya. Seryoso rin naman ako, sir. Seryosong sabi ni Ann at tumayo ng ayos. Pasok ka. Utos niya rito at nauna nang pumasok. Narinig niya naman ang pagsunod ni Jake sa kanya at ang pagsara nito ng pinto ng apartment. Agad namang dumiretso si Ann sa kusina at kumuha ng inumin doon at nilapag iyon sa lamesa sa sala at saka naupo. Agad namang naupo sa tabi niya si Jake. Ann, una sa lahat, I'm sorry. Si Jake na ang naunang nagsalita sa kanilang dalawa. Hindi naman sumagot agad si Ann at nanatiling tahimik. I know na galit ka sa akin dahil hindi ko sinabi sa iyo ang mga dapat mong malaman. I know, dapat nagpaalam ako ng maayos sa iyo. Pero pinababalik na agad ako ni Daddy. And also may narealize ako. Seryosong-seryoso na sabi ni Jake sa kanya. Marahan nitong hinawakan ang braso niya at pinaharap siya nito. Hindi na naman pumalagpa si Ann. Wala siyang masabi sa totoo lang. Basta gusto niya ngayon marinig ang mga sasabihin ni Jake sa kanya. Gusto kita, Ann. Pag-amin bigla sa kanya ni Jake. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Ann sa narinig. Napaawang din ang labi niya at hindi magawang magsalita. Pakiramdam niya ay may malaking bato na bumara bigla sa kanyang lalamunan. Sobrang bilis din ng tibok ng kanyang puso. That's why umalis ako because after I realize na I'm already falling for you, I want to be a better man for you para maging deserving ako sa'yo. Kaya nung bumalik ako kay Daddy, agad kong tinanggap ang offer niya na pumalit sa kanya.
Seryosong-seryoso na dagdag na sabi ni Jake sa kanya. Mula sa braso ay gumapang ang pagkakahawak ni Jake sa kamay niya at marahan na hinaplos iyon. Gusto kita, Ann. Ulit nito sa sinabi nito sa kanya. Hindi ko alam kung paano, kung kailan. Basta, nagising ako, gusto na kita, at sigurado ako roon. Jake. Mahina niyang tawag sa pangalan ng binata. Nau-overwhelm siya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng mga salita ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pag-amin nito. Tumango-tango naman si Jake sa kanya at mas malaking ngumiti sa kanya. Hinawakan nito ng maayos ang kamay niya. Okay lang. Gusto ko lang malaman mo ang feelings ko sa'yo. Alam ko, hindi maayos ang una nating pagsasama. Madalas tayo away-bati na akala mo aso't pusa. Pero, seryoso at sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Ann. Emosyonal na sabi ni Jake sa kanya. Bumuntong hininga ito, saka muling nagsalita. May gusto lang sana kong itanong sa'yo. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Ano yun? Kabado na tanong ni Ann. Iba ang nararamdaman niya ngayon. Naghahalong saya at gulo talaga ang kanyang nararamdaman. Hindi niya matukoy kung ano ang totoo. Pwede bang manligaw? I want to pursue you. Gusto kitang ligawan, Ann. Kaya tinatanong kita kung papayagan mo ako manligaw sa'yo. Seryosong-seryoso na tanong ni Jake sa kanya. Ramdam na ramdam ni Ann ang kaba sa boses ni Jake. Naanimoy bawat salitang binibitawan nito ay may kasamang kaba at takot. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Ann ngayon. Pakiramdam niya ay namumula rin siya dahil sa narinig mula kay Jake. Hindi niya agad magawang sumagot at napaisip siya ng lubusan. Hindi niya maisip na mula sa araw-araw na pagbabangayan nila ni Jake ay aabot sila sa ganitong sitwasyon. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ann at marahan na inalis ang pagkakahawak ni Jake sa kamay nito. Kitang-kita niya kung paano dumaan ang sakit sa mata ng binata. Hindi maintindihan ni Ann ang sarili, ngunit nasaktan din siya sa nakita. Marahan na sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya at muling huminga ng malalim. Ilang ulit pa niyang ginawa iyon bago siya nagpasya na magsalita na. Jake, thank you sa pagsabi ng feelings mo sa akin. Thank you for explaining everything to me. Sincere niyang sabi kay Jake. Bawat salitang binibitawan niya ay may kakambal na kaba. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan tayo patungo pero wala naman masama siguro kung itry. 'Di ba? Tanong niya kay Jake. Kitang-kita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Nanlalaki iyon habang nakatitig sa kanya. Malaki naman nang ngumiti si Ann. Hindi pa ako sigurado, pero papayag akong magpaligaw sa'yo. Nakangiti niyang sabi sa binata. Mabilis na napatayo si Jake at nagsisigaw sa tuwa. Natuwa rin naman si Ann sa nasaksihan. Hindi niya akalain na ang lalaking lagi niyang kaaway at katalo sa loob ng apartment ay siya palang magiging manliligaw niya ngayon. Thank you so much, Ann. Hindi ko sasayangin ang chance na ibinigay mo sa akin. Ngiting-ngiti na pasasalamat ni Jake sa kanya at bigla siyang niyakap. Nagulat naman si Ann doon. Ngunit sa huli ay gumanti rin siya ng yakap kay Jake. Pakiramdam niya ay nawala lahat ng sama ng loob niya at gumaan na muli ang kanyang pakiramdam. Isang buwan na ang lumipas, simula nang magsimula siyang ligawan ni Jake. Tuwing nasa trabaho ay professional silang dalawa. Maliban sa lagi siya nitong niyayaya kumain sa labas tuwing lunch at break time, pati na rin ang paghatid sundo nito sa kanya. Tuwing silang dalawa naman ang magkasama, ay daig pa nila ang magjowa na may label na.
Label na lang talaga ang kulang sa kanilang dalawa. Ngunit ayaw naman agad sagutin ni Ann si Jake. Gusto niya rin talagang makasigurado muna sa nararamdaman niya kay Jake. Sa ngayon ay alam niyang gusto na niya si Jake. Ngunit para kay Ann, hindi sapat ang gusto para sagutin ng isang tao. Date tayo later? Bulong na tanong sa kanya ni Jake. Masama niya naman itong tinignan, kaya bahagya itong lumayo sa kanya. Nasa meeting kasi sila ngayon, pero si Jake ay hindi matali sa tabi nito. Para bang atat na itong umuwi. Psst! Bulong muli nito sa kanya. Lihim na napairap si Ann at hinarap si Jake. Bakit? Bulong niyang tanong. Sa totoo lang, ay kaya hindi ito gaanong pinapansin ni Ann dahil natatakot siyang may makapansin sa kanilang dalawa. Hindi naman public ang mayroon sa kanilang dalawa, pero hindi rin private, sadyang hindi lang nila pinagsasabi. Unless may magtanong sa kanilang dalawa. Ano? Date tayo later, baby? Tanong muli ni Jake sa kanya. Tumango na lamang siya bilang sagot sa manliligaw. Alam din naman niya na hindi ito titigil hanggang hindi siya pumapayag. Kaya nga nagtaka pa siya. Bakit pa siya tinatanong nito, si Jake din naman ang masusunod. Pagkatapos ng meeting nila, saktong gabi na rin, kaya diretso na rin silang umalis. Hindi naman alam ni Ann kung saan sila pupunta ni Jake ngayon. Kanina pa siya tanong ng tanong kay Jake, ngunit ngiti lang ang sinasagot nito sa kanya. Halos 1 oras din ang biyahe nilang dalawa bago sila nakarating sa isang private beach resort. Takang-taka naman si Ann na nakatingin kay Jake ngayon na hawak ang kamay niya habang naglalakad sila papasok. Hindi niya mapigilang hindi mapaisip kung anong ginagawa nila sa beach kung naka-formal attire silang dalawa. Jake, bakit tayo nandito? Bulong na tanong niya kay Jake. Nasa loob na sila ngayon ng hotel. Just wait, baby. Sabi nito sa kanya. Napatungo na lang siya at nakanguso na naghintay na lang. May kinausap lang saglit si Jake. Saka sila sumakay sa elevator. Kita naman niya ang pinakamataas na floor ang pinindot ng kasama nila. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, ay doon lang nalaman ni Ann na nasa rooftop pala sila nagpunta. Nag-thank you lang si Jake sa sumama sa kanila at bumaba na rin iyon. Pagkaalis ng lalaking sumama sa kanila, ay siya namang biglang pagbukas ng ilaw. Mabilis ng laki ang mga mata at napaawang ang bibig ni Ann dahil sa pagkamangha at gulat sa kanyang nasaksihan. Punong-puno ng rose petals ang buong paligid. May mga nagagandahan na ilaw sa buong paligid at sa gitna ng rooftop ay may nakalagay doon na table. May lumabas din ng mga waitress at niyaya silang maupo sa table. Nang makaupo sila, ay doon din nakita ni Ann ang magandang tanawin na dagat na kahit nasa rooftop sila, ay kitang-kita nila ang mga alon. Pati na rin ang magandang tunog ng dagat ay dinig na dinig nilang dalawa. Thank you. Emosyonal na pasasalamat ni Ann kay Jake. Maraming beses na siyang dinala ni Jake sa date at ni isa ay hindi siya na-disappointed sa pinagdadalhan nito sa kanya. Ngunit kakaiba ngayon. Ibang effort ang ipinakita ni Jake sa kanya ngayon. No problem, baby. As long as you are happy, handa akong ibigay sa'yo lahat. Ganoon kita kagusto at kamahal. Malambing na sabi ni Jake sa kanya at hinawakan ang kamay niyang nasa lamesa. Napangiti naman ng malaki si Ann kay Jake. She feels love so much. Ngayon niya lang naramdaman ang ganitong pagmamahal. Let's eat na. Nakangiting yaya ni Jake. Tumango-tango naman si Ann bilang pagsang-ayon at nagsimula na silang kumain. Habang tinitignan niya si Jake, ay may nasigurado siya ng gabing iyon. Sigurado na si Ann na mahal na niya si Jake at handa na siyang ibigay dito ang matamis niyang oo.
Kinabukasan ay hindi muna gaanong pinansin ni Ann si Jake. Sobrang kabado siya sa totoo lang. Sasagutin niya na kasi ito ngayong araw, kaya nagpapanggap siyang busy. Sa totoo lang ay tapos niya ng lahat ng trabaho nito. Sadyang kailangan niya lang magpanggap. Hindi rin alam ni Ann kung bakit ba siya kinakabahan, hindi naman si Jake ang unang lalaking sinagot nito. Hoy, kanina pa nakatingin si Sir sa'yo. Nag-away ba kayo? Tanong ni Isay sa kanya habang nakain silang dalawa sa cafeteria. Hindi rin kasi siya sumabay kumain kay Jake ngayon. Mamayang gabi niya kasi balak ito sagutin at natatakot siya na baka mapaaga ang pagsagot nito. Hindi. Hayaan mo siya. Simple niyang sagot at nagpatuloy sa pagkain. Alam ni Ann na kanina pa siya tinititigan ni Jake, ngunit panayang iwas niya rito. Kinagabihan ay kitang-kita agad ni Ann si Jake sa labas ng company na nag-aantay sa kanya. Hatid kita. Yaya nito sa kanya. Tumango naman si Ann. Ito naman talaga ang balak niya. Sagutin ngayong gabi si Jake sa apartment nila noon. Gusto kasi ni Ann kung saan sila una nagkakilala at nagpaalam ng ligaw si Jake sa kanya, ay doon niya rin ito sagutin si Jake. Para sa kanya, super memorable at malaki ang ambag ng apartment na iyon sa kanilang dalawa. Tahimik ang buong biyahe nila pauwi sa apartment. Alam ni Ann na kanina pa gustong magtanong at magsalita ni Jake, ngunit dahil nga sa pag-iwas niya kanina rito, ay alam niyang nakikiramdam si Jake sa kanya ngayon. Thank you. Pasasalamat niya nang ibaba siya ni Jake. Tara muna sa loob. Yaya niya rito. Kita niya naman ang pagkagulat sa mukha ni Jake at mabilis nitong isinara ang pintuan ng kotse at pinakatitigan siya. Hindi ka galit? Nag-aalala nitong tanong. Umiling naman agad si Ann bilang sagot kay Jake at ngumiti. Tara sa loob, may pag-uusapan tayo. Yaya muli ni Ann kay Jake at hinawakan ang kamay nito. Tinopak ka lang. Sabi ni Jake. Inis naman na napahampas si Ann sa binata. Kung kailan siya nagiging sweet, saka dumadali ng ganoon si Jake sa kanya. Inis niya tuloy inalis ang pagkakahawak sa kamay nito. Ngunit agad kinuha ni Jake muli ang kanyang kamay. Sabi ko nga, tara na. Nauna pa itong naglakad sa kanya papunta sa kanilang apartment habang hila-hila siya nito. Napailing na lang talaga si Ann habang nagpipigil ng tawa. Nag-volunteer naman na magluto si Jake ng hapunan nilang dalawa. Dahil may sak naman ng pwedeng lutuin si Ann ay hinayaan niya na si Jake. Naligo muna siya at nagpalit ng suot. Pakiramdam tuloy ni Ann ay bumalik sila sa dating ginagawa nila. Magkasama sa iisang bahay at si Jake ang tagaluto niya. Mabilis namang natapos si Jake sa pagluluto at agad din silang kumain. Nang mahugasan ni Jake ang pinagkainan nilang dalawa, ay sumunod ito kay Ann na nasa sofa na kinakain ng kaba. Jake? Seryoso niyang tawag kay Jake pagkatapos nitong maupo sa kanyang tabi. Kinakabahan ako sa'yo, baby. Ano? Gusto ko lang sanang mag-usap tayo ng maayos na tayong dalawa lang. Kaya kita niyaya ngayon. Pagpapaliwanag ni Ann sa gusto niyang mangyari. Alam mong magdadalawang buwan ka nang naliligaw sa akin. At sa halos 2 buwan na yon, nakita ko lahat ng efforts at pagmamahal mo sa akin. Emosyonal na sabi ni Ann. Basang-basa niya naman agad ang kaba at takot sa mga mata ni Jake. Thank you for your efforts, Jake. Lahat ng gifts, dates, and iba pa na ginawa mo for me ay nagustuhan ko lahat. Kung paano mo iparamdam sa akin na mahal mo ako at sigurado ka sa akin. Ramdam na ramdam ko ang lahat ng yon. Gusto kong sabihin na papatigilan na kitang manligaw. Buong lakas niyang sabi. Kitang-kita naman niya ang kaba na nakikita sa mukha ni Jake
at agad na pinalitan ng sakit. Sana, pinatay mo na lang ako. Madramang sabi ni Jake sa kanya. Gustong matawa agad ni Anne, ngunit pinipigilan niya talaga ang kanyang sarili. Buong araw niya itong pinag-isipan kaya ayaw niyang masira lang dahil sa sinabi ni Jake. Sana, tinapon mo na lang ako sa tulay. Dagdag pa nitong sabi na naiiyak na. Ang sakit-sakit, baby. Sana lumunok na lang ako ng asiton. Sabi pa ulit nito. Doon na hindi napigilan ni Anne ang humalakhak. Sa sobrang lakas ng halakhak niya, ay umeko iyon sa buong apartment. Hindi niya talaga akalain na ang maarte at masungit na si Jake ay ganito magdrama pagdating sa kanya. Tawa ka pa. After mo mang busted, tawa ka pa. Ganyan ka. Masaya kang nasasaktan ako. Pagdadrama pa nito at ngumuso. Baliw ka kasi. Humahalakhak na sabi ni Anne dito. Mas ngumuso naman si Jake sa kanya. Kala mo'y batang inagawa ng lollipop. Nang mawala na ang kakatawa ni Anne, ay mabilis siyang tumabi kay Jake at isiniksik ang sarili sa binata. Sorry na. Paghingi niya ng paumanhin, kahit natatawa pa rin. Hindi naman kita binasted eh. Dagdag niya pang sabi. Bawat salita na binibitawan niya, ay mas na-excite lamang siya. Ano tawag mo roon? Bakit mo ako pinatitigil manligaw? Nagsawa ka na ba? May iba na? Ayaw mo na? Madrama nitong sunod-sunod na tanong. Napaawang ang labi ni Anne at hindi makapaniwalang tinignan si Jake. Hindi naman niya napigilan ang sarili at malakas naman siyang natawa. Mababaliw talaga siya ngayong gabi dahil kay Jake. Ayan ka na naman. Ikaw, pinagtitripan mo ako. Hindi ko tuloy alam kung masasaktan ba ako o ano. Kung karma ko man to sa ginagawa ko noon, edi sana maaga pa lang niligawan na kita. Parang bata na reklamo ni Jake. Natatawa naman na umiling-iling si Anne. Kiligin ka lang, kasi kahit ako, kikiligin kung girlfriend ko na ang sarili ko. Seryoso na sabi ni Anne. Nangaasar niyang tinignan si Jake, na ngayon ay natutulala bigla sa kanya. Ha? Lutang na sabi ni Jake. Tuwang-tuwa naman na pinisil ni Anne ang ilong ng nobyo. Tayo na. Boyfriend na kita. Girlfriend mo na ako. Sagot niya rito at ngiting-ngiti na hinalikan ang pisngi ng boyfriend. Gulat na gulat naman sa kanya si Jake. Natawa na lang siya sa reaksyon nito at yumakap sa bewang nito. Isang buwan na simula nang maging official si Anne at Jake. Kung masweet sila sa isa't isa noong nagliligawan sila, mas lalo pa sila ngayon. Lalo na si Jake na akala mo'y anak niya kung makabitin lagi sa kanila. Jake, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Wala sa sariling tanong ni Anne kay Jake. Nasa kondo sila ngayon ni Jake at nanonood lang. Yun na ang quality time nila sa isa't isa dahil naging busy sila sa nagdaan na araw. Ha? Baby, hindi. Bakit? Agad na sagot ni Jake sa kanya. Wala namang nakakasawa sa isang relasyon. Kung mahal mo talaga ang isang tao. Dagdag pa nitong sagot. Wala naman. Naisip ko lang. Madalas mainitin ulo ko. Naiinis or tinutopak. Baka magsawa ka kakaintindi sa akin. Tapos, makipaghiwalay ka sa akin. Malungkot na paliwanag ni Anne. Kanina niya pa iniisip yon. Kundi kasi dahil sa past relationship niya, ay baka hindi niya isipin yon. Marahan siyang hinapit ni Jake palapit at inihiga sa dibdib nito. Pinulupot naman ito ang braso sa bewang niya. Agaran namang gumanti ng yakap si Anne sa boyfriend. Alam mo, baby, sa totoo lang, naisip ko rin yun. Kasi normal naman mapagod talaga sa isang bagay. Pero, iba sa'yo. Paliwanag ni Jake sa kanya. Hinalikan siya nito sa labi nang mag-angat siya ng tingin.
Pero the more na mas nakakasama kita, the more na mas nakikita ko ang ugali mo. Mas nakikilala kita. Mas minamahal kita. Higit pa sa inaakala mo. Malambing nitong sabi sa kanya. Titig na titig naman si Ann sa mukha ng boyfriend habang nagpapaliwanag ito. Marahan na hinaplos ni Jake ang pisngi niya at muli siyang hinalikan nito. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, na kahit yata habang buhay tayong maging aso't pusa, mamahalin at mamahalin kita. Hindi ko magawang magsawa sa babaeng pinapangarap kong pakasalan sa buhay na to. Mahal kita, baby. So don't think about it, okay? Emosyonal na sabi ni Jake sa kanya. Pakiramdam naman ni Ann ay parang hinaplos ang puso niya sa mga sinabi ng nobyo. Thank you sa lahat, Jake. Mahal na mahal din kita. Malambing na sabi ni Ann sa nobyo at hinalikan ito. Nang marahan, magaan, na puno ng pagmamahal. 2 buwan silang official ni Jake. Ngayon, ay nagpasya si Jake na ipakilala siya sa ama nito. Noong una kinakabahan si Ann, ngunit hindi niya akalaing ganito pala ang mangyayari. Ngayon ay sumasakit ang ulo ni Ann. Ipinakilala kasi siya ni Jake sa ama nito. Tutol ito sa relasyon nilang dalawa ni Jake. Ngunit imbes masaktan doon ay natawa pa siya. Lalo na sa sagutan ng mag-ama na nasa harapan niya ngayon. Hindi! Siraulo kang bata ka! Masyadong mabait si Ann para sa'yo! Sigaw ng ama ni Jake sa anak. Nakapamewang naman na humarap si Jake sa ama, habang si Ann ay hilod-hilod ang sintido na nakaupo sa sofa sa loob ng mansyon ng ama ni Jake. Dad, you should be supportive. Sa kasi anang nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Pakikipagtalo ni Jake sa ama. Gulong-gulo na talaga si Ann. Tatawa ba siya o iiyak na lang? Loko-loko kang bata. Tapos pakilala mo sa akin girlfriend mo na matino at masipag. O ikaw, tamad na sakit sa ulo. Sigaw ng ama ni Jake sa anak. Humarap naman ito sa kanya. Iha, desidido ka na ba sa anak ko? Kasi kung hindi, ako na mismo ang tutol sa relasyon ninyong dalawa. Tanong ng ama ni Jake sa kanya. Napaawang naman ang labi ni Ann sa gulat. Hindi niya alam kung seryoso ba ang ama ni Jake dahil mukhang nagbibiro lang ito at pinagtitripa ng anak. Dad naman! Parang batang sagot ni Jake at tumabi sa kanya. Mabilis siyang niyakap nito sa bewang at isiniksik ang sarili. Hindi na alam ni Ann kung jowa ba niya si Jake o anak. Fine. Mukhang ayaw din naman ni Ann makipaghiwalay sa'yo. Pagsuko ng ama ni Jake at malalim na bumuntong hininga. Thank you sa'yo, iha. Kaya pala nagtino itong anak ko pagkatapos ko palayasin. Pasasalamat ng ama ni Jake sa kanya. Tumango naman at ngumiti si Ann sa ama ng nobyo. Thank you rin po. Pasasalamat niya rin. Sayang. Wala ang mama mo rito, Jake. Sure ako matutuwa yun na nagtino. Sabi ng ama ni Jake habang nakain sila. Tamoy ayaw ka makita, Daddy. Sagot ni Jake sa ama. Siraulo kang bata. Nililigawan ko ulit ang mami mo. Sigaw ng ama ni Jake. Natawa naman bahagya si Ann. Sana hindi ka sagutin. Joke. Biro pa ni Jake. Masama naman itong tinignan ng ama. Natawa na lang si Ann sa mag-ama. Nagkwentuhan lang silang tatlo hanggang sa nagpaalam na sila ni Jake. Bumiyahe silang dalawa papunta sa Laguna dahil balak namang ipakilala ni Ann si Jake sa mga magulang niya. Chill ka lang, baby. Pagpapakalma niya sa nobyo. Kanina pa kasi ito kinakabahan. Baliktad talaga silang dalawa. Habang si Ann kanina ay hindi man lang kinakabahan. Sumakit lang ang ulo niya sa mag-ama. Ngayon ay alam na niya kung kanino nagmana ang boyfriend nito. Ma, pa, si Jake po, boyfriend ko. Pakilala ni Ann sa nobyo. Medyo kabado rin dahil pangalawa si Jake sa una niyang iniligal sa kanyang pamilya.
Noong si Gerald kasi ay nagalit ang mga ito, kaya hindi niya alam ngayon pagdating kay Jake. Mabuti naman at matino na. Halika rito, iho. Galak na sabi ng kanyang ina. Nauna pang yakapin si Jake kaysa sa kanya. Hindi makapaniwalang tinignan ni Ann ang ina. Ma, ako ang anak mo. Biro niya habang nakaturo sa sarili. Hayaan mo na anak. Simula baby, kilala na kita. Si Pogi naman. Tuwang-tuwa nitong sabi. Napairap naman si Ann sa ina at natawa na rin. Lo, mahal, nandito ako. Ungot naman ng papa ni Ann. Napailing-iling na lang talaga siya. Ngayon, alam na niya kung bakit binigay ng Diyos si Jake sa kanya. Kaugali nito ang pamilya na mayroon siya, ganoon rin siya. Kinagabihan ay sa apartment na sila dumiretso. Hindi na rin naman bago kay Ann iyon dahil minsan ay tabi silang natutulog ni Jake. Baby, Tawag sa kanya ni Jake. Nakahiga na sila ngayon sa kama at nanonood ng movie. may naisip kasi ako. Since lagi naman tayong magkasama, bakit hindi na lang tayo tumira sa isang bahay? Tanong ni Jake sa kanya. Naibaba ni Ann ang cellphone at nilingon ang boyfriend niya. Pwede naman. Sagot nito. Matagal naman na silang nagsama sa isang bahay, kaya hindi na rin iyon bago sa kanila. Saan naman? Tanong ni Ann kay Jake. Dito pa rin. Diretso na sagot ni Jake sa kanya. Napakunot naman ang noo ni Ann. Kasi dito tayo nagkakilala. Dito kita niyaya ng ligaw. Dito mo ako sinagot. Kasi malaki ang part ng apartment na ito kung paano tayo nagkakilala. Kaya binili ko ito sa may-ari. Pag-amin ni Jake. Napatayo naman mula sa pagkakahiga si Ann dahil sa gulat. Ilang beses pa siyang napapikit. Seryoso ka? Tanong niya kay Jake. Tumungo naman ito habang malaking ngiti. Hinapit siya ni Jake at niyakap. Iniling naman ni Ann ang mukha sa dibdib ni Jake at yumakap na rin sa bewang ng nobyo. Thank you sa lahat, baby. Pasasalamat ni Jake sa kanya. Para namang hinaplos ang kanyang puso. Alam ko, marami akong nagawa noon, pero tinanggap mo pa rin ako sa puso mo. Mahal na mahal kita, Ann. Hindi ko makita ang sarili ko na iba ang kasama kong tumira sa isang bahay. Pumasok ng trabaho na hindi ikaw ang girlfriend ko. Emosyonal na dagdag na sabi ni Jake sa kamarahan na hinalikan ang tup-tup ng ulo ni Ann. Thank you rin, Jake, kasi natiis mo ang katulad ko. Thank you, kasi minahal mo ako. Pinaramdam mo sa akin lahat ng dapat kong maramdaman. Thank you for your love and efforts. Mahal na mahal din kita. Gaya mo, hindi ko makita ang sarili kong kasama ang iba. Malambing na sabi ni Ann kay Jake at nag-angat ng tingin sa boyfriend. Agad namang ngumiti si Jake sa kanya at hinalikan siya sa labi. Baby, may isa pa akong tanong. Sa totoo lang, matagal ko rin itong pinag-isipan. Seryosong sabi ni Jake sa kanya nang humiwalay ito sa paghahalikan nilang dalawa. Hindi mapigilan ni Ann ang hindi kabahan bigla. Sobrang seryoso kasi ng mukha ni Jake ngayon. Ano yun? Kabado niyang tanong. Seryoso siyang tinignan ni Jake sa mga mata at ngumiti. Kapag niyaya ba kita ng kasal, papayag ka? Seryosong seryoso nitong tanong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ann bigla. Ilang buwan pa lang silang dalawa ngunit ganito na agad ang tanungan ni Jake. Sa totoo lang, walang problema roon si Ann. Nasa tamang edad na siya at wala rin naman siyang balak na hindi sa kasalan humantong ang relasyon nilang dalawa ni Jake. Kasi baby, hindi ko maisip na hindi ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Naisip ko lang,
Patanda na tayo. Hindi naman ako hahanap ng iba. Bakit hindi pa kita pakasalan? Malambing na sabi ni Jake sa kanya. Oo naman, papayag ako. Malaki ang mga ngiti ni Ann sa labi. Hindi rin naman kita ginawang boyfriend para maging boyfriend lang. Natatawang sabi ni Ann. Pero wala ka namang singsing eh. Biro pa nito. Nanlaki ang mata ni Jake at umiling. Bigla itong umalis sa pagkakayakap sa kanya at may kinuha sa kung saan. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang bumalik ito at may dala na itong kahon na may laman na singsing. Agad itong naupo sa tabi niya at walang pasabing isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Hindi na kita tinanong. Pakakasal ka sa akin. Sa ayaw at gusto mo. Ngiting-ngiti na sabi ni Jake sa kanya. Ngunit hindi roon nakatuon ang atensyon niya, kundi sa singsing na suot niya ngayon. Hindi siya makapaniwalang tinignan si Jake. Naiiyak siya sa sobrang daming emosyon na kanyang nararamdaman. Mabilis siyang yumakap sa leeg ng nobyo at hindi napigilan ang sariling umiyak. Thank you. Mahal na mahal kita, baby. Buong pusong pasasalamat ni Ann. Isa ito sa kanyang pinapangarap na makatagpo siya ng lalaking handa siyang dalhin sa altar. Thank you rin, baby. Malambing na sabi ni Jake at niyakap din siya. Isang buwan ko na yan nabili. The moment na dinala kita sa pamilya ko, sigurado na akong pakakasalan kita. Emosyonal nitong sabi at huminga ng malalim. Mahal na mahal kita, Ann. Thank you for your love and care. Wala akong pinagsisihan sa lahat ng nangyari sa ating dalawa. Dagdag pa na sabi ni Jake. Marahan itong humiwalay sa kanya at pinagkatitigan ang mukha nito. Saka nito hinuwakan ang pisngi niya at marahang sinakop ang kanyang labi. Napangiti naman si Ann dahil doon at buong puso na gumanti ng halik kay Jake. Sa huli, masaya at maginhawa silang namuhay sa isang bubong. Ngunit hindi na bilang aso at pusa. Ngunit bilang mag-asawa at ama't ina ng anak nilang dalawa. Wakas.